Good day mga kalingap! Welcome back po! It's me, Charlotte of Cebu, your host for today. So ayun po, no, dito po, isa na naman pong kwentuhan or talakayan ang magaganap at nandito po tayo sa mismong lugar ni, tingnan niyo po, may napapansin po ba kayo? Guess what po? Kung saang lugar po tayo ngayon? Saan nga ba? Yes, hindi po kayo nagkakamali. Nandito po tayo ngayon sa lugar ni Carla. Kaya parang wala po siya dito. So, yung i-interviewin natin mga kalingap, makikipagtsikahan or kwentuhan po tayo sa parents niya. Yun po yung goal natin for today. Alamin natin kung sino nga ba si Carla bilang isang anak. So, ayun, malapit na po tayo. Hindi po nila alam na nandito kami ngayon. Tayo lang po ang naatasan. Wala po si Kuya Val. Pag sa mga ganitong mission field po, no, mga interview session po natin, usually tayo lang po mga kalingap. But yes, excited na po ba kayo? Mas lalo na po ako. So, ayan, nandito na tayo. Ito po yung bahay ni Carla. Ay, may pinapagawa sila. Parang lalakihan na, no? Pader. Tao po! Dito na po tayo mga kalingap. Ay! Hi po ate! Kay Kuya Val. Kay Kuya Val po. Pasyal po kami. Pwede pong pumasok? Ano po, kay maoran dahil trabaho sa mga para trabaho. Magandang araw po. Pwede po kayong maistorbo ate. Sige po lang po. Alas lang po, pamahalaw lang po ako. Okay po, sigit lang. So, nandito na po tayo sa bahay ni Carla mga kalingap. Hubarin muna natin yung shoes natin, no? Kasi, napakalinis ng bahay nila, eh. So, ito po yung mga semento. May pa kasi sila, parang extension yata. Pa-update sa extension sa bahay at ni Carla. Alamin po natin, no? Para saan yan. Ay, maayong. Magandang araw po, Kuya. Ay! Ang linis po ng bahay nila. Ay! May pusa pa! Makain po! Ay, sige ate. Salamat po. Luto po, kami yung panghalian po. Ay, timing. Charot lang. Ate, pwede kayong ma-chikahan? Ma-chika? Ma-interview? Kahit saglit lang? Sige na. Baka may... Wala bang madilim? Is it madilim? Bibi po kami na bibi ito, bibi ito, dili. Ate, ay Wala si Carla? Oo, wala si Carla. May pasok yata? May pasok. Ate, may dala po kaming bigas po. Galing po kay Kuya Val. Salamat po, Kuya Val. Wala. Ay, ito po yung tatay ni Carla. Tsaka nanay ni Carla. Pasensya na po kung nabala po namin kayo. Biglaan po yung paano natin pasyal. So, may po kasi kami, parte po sa episode namin kay Kuya Val, nabibisitahin po namin yung mga magulang ng ating mga Kalingap Angels. Nang sa ganun, ito po yung way na mas makilala po namin sila ng lubusan po. Okay. So, kayo po ang nanay ni Carla. Ano po pangalan niyo, ate? Ano po? Ako po si Miss Cynthia Tupular. Mrs. Cynthia Tupular. Ano po nickname niyo? Wala po. Cynthia na po talaga. Ate Cynthia. Opo. Ate Cynthia. Okay po. So, maraming salamat Ate Cynthia, no? Kahit na busy po, po siya, naghahanap po siya ng tanghalian ngayon. So, pasensya na po kung nabala po namin kayo ngayon. Kamusta po kayo, ate? Oy, ano po, ayos lang. Kaya lang po na, ito nga po, papatrabaho sa bakod. Bakod lang yan? Or extension sa bahay niyo? Sa bakod po. Yung palibot po yan sa, sa bakod. Kaya lang po, naaabala nga po, palagi pong maulan. Yun lang, no? Opo. Malapit na po sa rin matapos kung hindi po nagang ulan. Ay, araw-araw po bagang ulan kaya naaabala. Yes. Totoo yan. Ang hirap kasi magtrabaho pag ganito. Against the light? Ate, pwede natin i-close against the light. Yan. Okay na?
Di ba dilim? Kita pa kami? Sayang yung ganda namin ha, di makita. Sayang po. Ate, nais ko lang pong alamin, nais lang po namin malaman kung diretsahan na itong mga kalingap na wala nang patumpik-tumpik pa. Nais po namin malaman kung ano po si Carla sa likod ng camera. Ano po yan, sobrang bait, sobrang matulungin. Kahit po, ano yan, kahit sa kanya na lang, ibibigay ko yan sa ibang tao. Ay, mapagbigay siya. Ganyan po yan. Yan nga po si Lola niya, nasa pangpang po yan. Totally, Lola na po niya yan sa tuhod. Lola sa tuhod. Oo. Kasi yung pinakalola po talaga ni Carla, yung ina ko po, nagkasakit po ng breast cancer, yung 4 na taon na nakakalipas po. Namatay po yung mother ko. Tapos yung lola ko naman po, yung mga anak niya po, nasa malayo. Kaya sabi po ni Carla, mama ko, kunin mo na si nanay. Nanay po kasi tawag niya sa lola niya. Lola sa tuhod. Ilang taon na si nanay? Ano po, 80. Wow! Ano po siya. Galingan. Ngayon po, ano po, pag nauwi si Carla, palagi yan may gatas, may biskuit. May dala pa sa lubong para sa kanya? Hindi man po yan makauwi. Pinapabilihan si lola niya. Vitamins o ano, yan pong gatas niya, biskuit niya. Kung ano na lang maibigay kay lola niya na meron siya. Hindi po yan nakakalimutan ni Carla. Kaya nga po, sabi niya po sa akin, mama, kunin mo si nanay kasi magpapasko. Gusto ko nasa bahay siya. Gusto niya sama-sama ang lahat. Kaya nandito si lola niya. Kaya lang po, pag naalis man ako, iniiwan ko man si lola ko dun sa tiyahin ko. Kasi nga po, na ano po ba kung natatakot, madalas po baga ang sahig. Kung mag-isa po ako siya dito sa bahay, baka maalaman ko kung ano nangyayari. Yun lang. Oo. Kaya, binabalik ko po dun sa baba pag wala ditong tao sa bahay. Ilang beses pong umuwi si Carla po dito, ate? Ay, matagal-tagal po. Mula nung nag-mission po sila sa baba, dun sa pinanggalingan namin, hindi po siya nakakauwi. Ay, nung nag-vlog po sila, pauwi naman sila. Pero ano lang po, minuto lang. So parang hindi na madalas ang pag-uwi niya. Hindi po once a week, hindi po. Opo, halos wala na pong time kasi nga po busy palagi sa pag-ano. So bilang isang ina ni Carla, hindi mo po siya nakikita araw-araw. Ano pong pakiramdam niyo yun? Anong po yung pakiramdam niyo bilang nanay? Gaya po ni Amber, palagi po kaming malungkot, wala si ate niya. Pero ano man po yan, update naman sa amin araw-araw na tawag na or hindi naman makatawag na text na. Na-chat lang, gano'n. Opo. Tapos pag ganito pong malakas na paalala na yan, mama, si Papa baka naglaot, huwag mong palautin kasi baka madisgrasya, malakas ang dagat. Kung wala kayo dyan, kung ano wala ninyo, magsabi ka lang, bibilihan ko kayo bigas kung ano ang wala kayo. Ganyan po yan. Ganyan yung anak ko. Napakabait at concern sa magulang. Hindi lahat ng mga anak ganyan. Lalo na pag umalis na sa bahay, hindi na doon nakatira, ay minsan na lang talaga yan nakakapag-message sa mga magulang. Pero ibahin niyo po si Carla, mga kalingap. Sabi nga ni ate, sabi ng nanay niya, ay araw-araw po ito nagbibigay ng update at nangangamusta sa kanila. So, dapat tularan po natin bilang isang anak. Kasi kung minsan na-take for granted na lang yung mga magulang natin. So, in this way po, isang paalala po natin mga anak, yung mga parents po natin, namimiss po tayo nila. So, huwag po kalimutan na mag-message po tayo. Kahit konting message man lang, no? So, ayun po ate, maraming salamat sa pag-share mo patungkol kay Carla. Ngayon naman po, dadako po tayo, muli po nating balikan yung buhay niyo noon. Gaano po kahirap yung naging buhay mo noon, ate? Mahirap po talaga. Tas, tulad po ng asawa ko, 4 ang anak po namin. Panganay po si Carla? Gaya po ngayon malakas ang panahon. Minsan po, pag malakas ang panahon, minsan isang buwan, walang kita, malakas ang dagat. Di kami pong mag-asawa sa gustong may maipakain sa mga bata. Minsan nangungutang si papa niya. Mga ngako, kung pag nakalaot po ako, babayaran ko, ganyan. Yan po, nagbibigay naman yung mga tindahan na nautangan namin. Tapos, yan po, minsan na-school yan si Carla, pag walang baon, naiyak na lang yan. Sabi ko, wala tayong magagawa anak kasi wala si papa mo pang, hanap buhay kasi po, mas malakas po ang dagat. Tapos yan na lang po, naalis na lang yan, naiyak. Kasi po, wala siyang, parang talaga.
Oo, naiyak si ate. Pasensya na po mga kalingap. Muli nating naitanong to. Ito po ay isang baliktanaw lang po, no? Parte lang po ng ating talakayan. Nang sa ganun ay mas makilala po natin. Hindi po lahat sa atin alam yung takbo ng buhay ni Carla. Hindi po lahat na panood yung video na doon kang Kalingap Rab. Sa pamamagitan po nito ay mas lalo nating naiintindihan yung buhay niya. So, sa madaling salita po ate, mahabang panahon po kayong naghirap. Mahaba po mula po yung maliit po yung mga anak ko. Kaso po talaga si Carla, ano po yan, maliit pa talaga yan, porsigido na yan, anak ko yun. Ano po yan, pag wala talaga po siyang pambang, ano lang ang ginagawa namin. Yung po bagang tuktukin, namumulot sa dagat, titinda, ipapagbili. Nung maglaki-laki na po siya, yung baon niya, iipunin niya pa yan. Tapos yun po, nakatuto siyang magawa ng puto, kutsinta, yan, pinapabili niya na po. Nilalako niya. Opo, tapos nung mga age 14, 15 na siguro, naakit na po siya ng yung mga kapareho niya pong mga dala-dalaga na magtrabaho sa bayan. Na, pasok tayo sa karinderiya, ganyan. O kahit saan na lang may marangal na anak buhay po. Nakarating nga po yun sa Manila. Tapos, ano po siya para sa magtrabaho? Opo, sa pabanguhan. Ilang taon siya nun? Mga 16 na po siguro. 16. Ay, ganun ba? So, sa murang edad, namulat talaga siya sa pagtatrabaho? Ayoko nga po sana yan payagan. Kasi malayo po. Kumbaga, first time po niyang magtrabaho. Pero sabi niya po sa akin, wag kang mag-alala mama kasi pambili namin yan ng gamit. Wala ka nang iisipin. Para sa akin din, saka sa mga kapatid ko. Para sa sunod na pasukan, may pambili na kaming gamit. Wala na ikaw iisipin saka si papa. Ganyan po yan, kapursiging anak ko. Napakagaling na bata. Ano po siya, masipag. Marunong dumiskarte sa buhay. Hindi po yan yung sabing mag-aantay na lang sa magulang kung ano ang kayang ibigay ng mga magulang niya. Hindi po yan. Hindi siya nakadepende sa magulang. Sarili po talaga yan. Bagkus siya po nagsusumika para sa pamilya talaga niya. Yan. Kaya sabi ko nga po, nung hindi siya natagpuan ng Kalingap sana, di nakapagtapos na po siya ng grade 12. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, paano ka magka-college? Wala naman tayong pera. Hindi naman kami makakapagpaaral sa iyo. Sabi niya po, huwag mo namang isipin yan kasi magtatrabaho na ako sa Maynila para makatulong ako sa iyo. Dumating po ang ganitong pagkakataon. Nasumpungan po ni Kalingap Rab yung anak ko. Kaya po nakapagpapatuloy si Carla ng pag-aaral. Kaya malaking pasasalamat ko din po sa Kalingap, lalo na po kay Kuya Rab, sa ama niya na siya ang gumawa ng paraan para makatulong sa mga gaya po ng anak ko sa amin. Kaya malaking pasalamat ko po. Ang laking pagbabago po talaga, no? Opo. Di ko po lubos akalain. Dito ko lang po talaga nakilala lalo si Carla. Hindi ko pa po kasi siya napanayam or natsikahan man lang. Unlike kang fiancé, but sa pamamagitan po sa mama niya, base sa daloy ng istorya po natin, ay talagang napamangha po ako ate. Napakaswerte niyo po. Kasi si Carla yung naging anak niyo. At napakaswerte din ni Carla dahil kayo po yung magulang niya. Okay. Na hindi po hadlang yung kahirapan para mabago po yung buhay natin. Kung naghirap man tayo, kung kayo po ay naghihirap ngayon, ay hindi po ito hadlang. Laban lang. Opo. Sabi ko nga po sa kanya, gaya po ngayon, ang pera nawawala lang yun. Pero yung pakikisama mo sa tao, pagmamahal mo sa magulang mo, yan ang palagi mong iisipin kasi pamilya po ang magagabay sa bawat isa. Sabi ko, pera nawawala lang yan. Pero kung nandyan palagi ang pamilya mo, lahat ng pagsubok na pagdadaanan niya, makakayanan niya po yun kasi naandyan yung mga pamilya niya. Kaya lang po yan naman, anak ko, iba naman po yan. Sa ayaw niya po mag-isip ako ng mga bagay-bagay, kahit po yan may problema, gaya po ng mga basher. Hindi po yan marunong magsumbong, magsalita sa mama niya. Na sinasarili po yan. Minsan na mo ko na lang po yan, may problema siya, naiyak. Gaya nito, yung kapatid niya. Bakit? Nasabi yan, may problema ako, baby. Madami akong basher.
Pero Ganon? sa akin po, wala yan. Hindi yan nasabing ganyan na may problema siya. Kasi po, ano yan, ayaw niya akong bibigyan ng iisipin ko, ng problema ko. Ayaw po niyan. Oh, so, yun po mga kalingap, no, galing mismo sa nanay ni Carla na pag may problema siya ay hindi na niya ito sinasabi sa kanyang mga magulang dahil ayaw niya pong masaktan. Ilang beses ko na pong sinabi ito. Nasabi ko na po ito nung unang interview. Nang unang masasaktan po, pag yung anak po yung binabash, yung unang masasaktan talaga ay walang iba kundi yung magulang. Kasi sila po ang nag-aruga, sila po ang nagpalaki, sila po ang nakakakilala sa kanila ng lubusan. So, hindi lang po doble yung sakit na mararamdaman nila, mga kalingap. So, iwas-iwasan po natin, no, bago tayong magkomento ng mga negatibo po. Paalala lang po sa inyong lahat. Kung hindi nyo man po gusto yung isang tao, ay tumahimik na lang po. Huwag na pong magkomento kasi bawat salita po na binibitawan nyo ay may malaking impact po yun sa tao. At saka, base na din sa sabi ng mama niya, hindi niya ito sinishare. Kinikim-kim lang niya, tinatago niya sa sarili niya. Dito lang niya sinasabi sa kapatid niya. Pero mahirap talaga pag ganun. So, maraming salamat ate kasi naging open po kayo patungkol sa basher, no? Since napag-usapan na natin ang mga basher na yan, anong masasabi mo sa mga taong nagbibigay ng negatibong komento sa anak niyo po? Ano po, para sa akin po, siyempre, kung halimbawa magulang din kayo, nanay din kayo, huwag po kayong gaya ng kung ano-anong sinasabi sa anak ko. Huwag po kayong ganyan kasi hindi naman po ninyo kilala ang totoong pagkatao ng anak ko. Diyan po sa mga basher na ganyan. Sana magbigay aral din po kung ano ang mararamdaman ng isang magulang para sa kanyang anak. Totoo po ang masasabi ko. Kaya sana po huwag naman po ninyong sobrang bash ang anak ko kasi po, nag-aaral yan. Isa pa, po yan na ang isip niya sa kakaisip ng madaming bagay. Kaya sana po, wag naman po silang ganyan na, yung mga nambabash ng kung ano-anong salita na wala naman pong katotohanan, gaya ng sa anak ko po. Pero binabasa niyo po yung mga komento? Opo, meron nga po akong nabasa na, sabi ay... Anong komento ang hindi niyo po makalimutan talaga? Kung hindi niyo po mamasamain, kung maitanong ko man ito. Yung parang nasaktan po kayo sa pakomentong yan. Yung unang pinakaano po namin na sabi daw ay magdidirekta daw si Carla sa sponsor na hindi daw po nadaan kay Kuya Rab. Samantalang po wala kami nahawakan na perang galing sa sponsor. Kasi po, sige, linawin natin yan. Mataas po ang respeto ni Carla kay Rab. Kuya Rab. Sabi niya po, hindi ako tatanggap niyan kasi ginagalang ko si Kuya Rab. Sabi niya po ganyan. Kaya hindi po yan anak ko. Kaya sa mga basher po, bago sana sila magsalita, pakinggan muna nila yung mga bagay-bagay na gaya ng pinagpapaliwanag ng anak ko. Tapos may nadinig daw po ako na, aalis na daw si Carla sa Kalingap, sinawak-wak na daw, kinuha na daw ng ibang sponsor. Hindi po yan totoo. Kadalasang basher ay patungkol sa sponsor niya. Opo. Talagang may perang involved sa mga ganyang bagay. So, yun po no, mga kalingap. Taas po ang respeto ni Carla, lalong-lalo na kay Kalingap Rab. Wag po natin silang pangunahan. Hindi po natin alam yung buong istorya. At saka, hindi magagawa din ni Carla yan dahil nabago yung buhay niya sa pamamagitan po, sa pagtulong po ni Kalingap Rab. Diba, ate? Opo. Oo. So yun po, totoo. Ito po, no, galing na mismo sa nanay niya, uulitin lang natin. Mas ramdam ko po yung sakit na nararamdam ni ate sa mga ganong pakomento. So dahan-dahan po tayong mga kalingap. Sabi ng niya kanina pa, si Carla yung rason sa nagpabago ng buhay nila. Noon pa man ay talagang masipag na ang batang ito. 'Di ba? Siya na po talaga yung nagsusumika para sa kanila. Pumasok nga ng trabaho na minor de edad pa si Carla. How much more ngayon na kayang-kaya na niya, 'di ba? Nung bata pa nga po yan, sabi niya po sa akin, hayaan mo mama, madating ang araw. Papayamanin kita, bibigyan kita ng... Sabi niya po, parang biro niya po sa akin. Huwag kang mag-alala, mama, ngayon lang tayo mahirap. Madating ang araw. Pag nagtatrabaho ako, iaahon kita sa kahirapan. Na para madanasan ko daw po yung magandang buhay, sabi niya sa akin. Ngayon po, yon ang ganda, no?
Ang ganda ng pangako ni Carla at talagang naitupad po, ate. Natupad ni Carla yung yung pangako niya sa mga magulang niya. Ano pong nararamdaman niyo na si Carla po ay isa sa mga pinakasikat na sa Team Kalingap? Sobrang saya. Sana po tularan siya ng mga kabataan na hindi nakakalimot tumulong sa mga magulang, sa ibang tao. Kahit kung sinong maghingi dyan ng tulong, sige lang po yan. Kahit para pang sarili niya, tulong pa din yan. Kahit maasahan mo lalo na sa mga gaya po nang yung nangyari kay Arjen. Wala yung mga magulang ni Arjen. Nung dinala po siya sa ospital ng emergency. Kahit gabi, nagtakbo yan, papunta din. Kala ako anong gagawin. Sabi ko, saan ka? Gabi na. Mama, si Arjen, kawawa man, walang kasama sa bahay. Dadalhin sa ospital, nahirapan daw huminga. Takbo siya. Tapos, punta siya dun sa isang tiyuhin niya. Sila ng sasakyan para madala si Arjen sa ospital. Ganyan ang anak ko para makatulong sa iba. Masipag, matulungin, maunawain. Ito po yung mga description natin para kay Carla. Talagang napaka-amazing niya na tao, mga kalingap. So ate, ano po masasabi mo? Anong mensahe mo sa mga sponsors po ni Carla? Daming mga bigating sponsors ni Carla po. Maraming salamat po sa kanila kasi kung wala po sila, kaya po nitong bahay, yung mga gamit, wala naman po kami ibibili kung walang mga sponsor. Tapos yung bahay po namin yung lupa na nabili niya sa Dait, nabigay din po ng mga sponsor. Sobrang nagpapasalamat po. Maraming salamat po sa walang sawang tumutulong sa anak ko, pati na po sa Team Kalingap na mga walang sawang tumutulong. Kaya po ngayon, kahit po masama ang panahon, napunta po kayo para mabigyan ng mga beneficiary ng pagkain po nila. Maraming salamat po. Sana po, pagpatuloy pa po ninyo yan, lalo na kay Kuya Bal, kay Kuya Rab, na tumulong kasi madami pong taong nangangailangan, madaming taong naghihirap ngayon na kailangan po. Kabataan, tulad ng anak ko, tulad ni Carla na gustong makapag-aral pero hindi po kaya ng Ngayon ay nasa kolehiyo na siya, no? Opo. So, ilang taon na lang ay makapagtapos na din siya. Ito, ang edukasyon po talaga ay hindi talaga yan nawawala. Ang lahat ng ito, hindi po natin masasabi kailan o hindi naman permanente yung YouTube, right? Hindi katulad ng edukasyon po, ay dalan-dalan nyo na po ito. So, ate, maitanong ko lang din po, ano po yung yung bahay nyo noon? Kasi ngayon, napabilib talaga ako. Ang ganda po ng bahay nyo. Napakalinis. Talagang kitang-kita na inaalagaan talaga. Maaliwalas. Komportable talagang tumira dito. So, ano po yung bahay nyo noon? Made of ano po ba? Ano lang po yan. Simple lang po. May simento naman po kami. Kaso plywood, nipa lang. Yung dingding. Opo, maliit lang naman po yung bahay namin. Nagsisiksikan nga po kami. Doon si Carla sa kabilang kwarto, kami naman dito. Yung dalawa ko ay 3 kong anak, tapos yung asawa ko. Ganoon na po, simpleng buhay meron kami noon. Pero ngayon, anong masasabi niyo po sa buhay na meron ka na ngayon? Ayos lang. Tamang lang din po kami kasi yung buhay namin para din lang din pong tulad ng dati. Stay humble. Huwag pong magbabago sa mga tao. Na wala naman pong maipagmamayabang kasi kami po natulungan lang din. Minsan nga po pag napunta ako dyan sa sentro, madami pong nasabi sa aking tao na, mayaman ka na, mayaman na ang anak mo. Sabi ko, hindi po ako mayaman kasi natulungan lang po kami ng Kalingap. Kung wala naman po ang Kalingap, wala naman kaming bahay na ganyan. Kaya hindi po ako mayaman. Kung mayaman po ako, marami na akong pera. Sabi ko, marami na akong pera. Sabi ko, hindi po ako mayaman. Natulungan lang. Tulungan lang ng Kalingap. Opo, napabahayan lang, napaaral yung anak ko. Sabi ko po, maraming salamat sa kanila. So, ang lahat na meron ka ngayon ay dahil sa tulong ng Team Kalingap. Ito po yung parang iniisip mo na utang na loob sa kanila. So, para sa'yo,
ganun pa rin din yung buhay mo. Simple lang. Opo. Isa ka lang sa maswerteng natulungan. Opo. Lalo na po sa, wala naman po ako ibang pangarap. Ako po, simple lang po. Makakain lang kami, walang sakit ang mga anak ko, ayos lang. Totoo. Ang laking yaman na yan. Opo, ang talagang iniisip ko po noon, si Carla. Oo. Kasi talagang porsigido po yun mag-aral. Kaya nung wala pa po siya nakakapasok sa Kalingap, sabi ko po, wala akong magagawa. Anak ko na wala kaming panggastos pang college kasi malaki po ngayon ang tuition ng college. Sobra. Kung talagang mismo kay papa niya aasa ng pag-aaral, wala naman pong kananinteng hanap buhay ang asawa ko. Gaya po ngayon. Ilang araw na hindi makakalaot kasi yung pong dagat palaging panahon. Opo. Pero pag stable naman po ang panahon, araw-araw naman po nakakalaot. Kakahanap buhay. Ate, nice ko lang pong malaman dahil si Carla po yung panganay. So, siya na rin po yung naging breadwinner. Hindi ka po ba nasasaktan na grabe yung pagtatrabaho niya para sa pamilya niya? Masyado po. Minsan nga po, naiyak na ako dyan. Halimbawa po, may nag-chat dyan sa akin, nagtanong, Mama, may pagkain pa kayo dyan, meron pa kayong panggastos. Sabi ko, wala na nga, pero nahiya ako sa yung maghingi. Kasi alam ko, kailangan mo yan, mas kailangan mo yan kaysa sa amin. Kasi kami dito, pag nakakalaot si Papa mo, makakakuha na lang kami ng panggastos. Pero ang sabi niya po sa akin, ba't ka mahihiya, Mama? Anak mo ako. Kahit kailan hindi kita papabayaan, hindi ko ipapabayaan. Kaya po, minsan, pang-baon na lang niya, pang-budget na lang niya. Pag wala po si Papa niya talaga makalaot, napadala yan. Gaya po nung isang araw, nagpadala siya sa amin, 3K. Kasi nga po, nalaman niya si Papa niya, walang anak buhay. Sabi ko nga po, naiyak na lang ako, nahiya na ako sa iyo, anak. Nag-chat po ako sa kanya, sabi ko, nahiya na ako sa iyo, anak. Sabi niya po sa akin, para kang Mama, huwag kang mahiya. Kasi anak mo naman ako, kahit kailan, pag meron lang ako, hindi ko kayo matitiis. Kaya, napadala po talaga yan. Hindi man ako maghingi. Pag alam niya na nawala na kami, talagang nabigay. Kaya sabi ko nga po sa kanya, yung pera mo, ipunin mo yan. Kasi ilang taon ka pang mag-aaral, wala akong maibibigay sa'yo. Ako pa ang nahingi. Kaya nahiya din po ako. Pero sabi niya po, ayos lang, Mama. Pera lang yan, sabi niya. Totoo. Yung pera, nakikita yan. Pero yung pagbibigay ng tulong natin sa pamilya natin, yung oras na inilalaan natin sa kanila, ay, yung magulang kasi natin, hindi kasi yan mabubuhay habang buhay. So, habang may panahon pa po tayo, kung buhay pa po yung mga magulang natin, ay wag na po tayong magdalawang isip na ipadama sa kanila at tulungan natin sila. Dahil nung tayo'y maliliit, hindi naman sa parang responsibilidad talaga sa anak na tulungan yung magulang. Nasa anak din yan, 'di ba, ate? Kasi may mga magulang kasi na ginawa nilang investment yung anak nila. Pero dahil kultura na po nating mga Pilipino na tumulong sa ating mga magulang, kahit kaunti man lang sa pamamagitan nito, ay may padama natin na mahal natin sila. Kasi wala tayo ngayon, wala tayo dito kung hindi dahil sa pagmamahal at pag-aalaga nila sa atin. Mahirap po maging isang magulang. Mahirap po ba? Opo, masyado po. Lalo po pag ganyan, makikita mo yung mga anak mo dati na mag-school sila, walang baon. Tapos sige po nga ni Carla, ma-school yan, walang baon. Pagdating, masabi ko, nagkain ka kanina? Hindi ako naman nagkain, wala man akong ulam. Talagang napabilib ako kang Carla, ate, sa totoo lang. Hindi ko iniisip na sa murang edad pa niya, bago pa siya nakilala dito sa Team Kalingap, ay napakasipag na niya. Bihira po ang mga anak na ganun po. Kadalasan nga, ngayon nga, napakaswerte na ng mga bata. Kadalasan, or karamihan. Pero kung base sa kwento, si Carla, sa murang edad pa lang niya, nung minor de edad pa siya, ay nakipagsapalaran na sa Manila. Daig pa ako. Sobra, sa totoo lang. Hindi ko inaakala. Kasi si Carla, kung titingnan lang natin base sa kanyang outer look, ay hindi natin parang napakaganda. Dahil maganda siya. Iniisip natin, iniisip natin ay maganda ang buhay nito kasi maganda ang babaeng to. Sabi po nga yan nang makita po yan dyan sa eskwela nila, dyan, pag nauwi ng daet. May nagsabi po dyan
ano, mahirap ka ba talaga? Oh, Sabi ko, mahirap ka ba talaga? Sabi, opo. Kasi po, yung papa ko naglalaot lang. Kung makakita niyo po yung bahay namin, maliit lang. Di naman ako naniniwalang, ano daw, mahirap daw po siya kasi Maganda. yung ano daw po niya, yung mukha niya. Oo. Yung mukha mo, sa mukha mo niya, mahirap ka. Yun lang. Oh, sabi po ng mga tao, sabi niya po, di sumama kayo sa bahay para malaman niyo kung talagang hindi ako mahirap. Sabi niya po. May mga ganyan talagang mga misconceptions, no? Na dahil pinagbabasihan talaga yung physical na kaanyuan, kung si Carla talaga, kung pagmamasdan yung mga kalingap, no, in person, maganda po siya. Lalo na maputi. Ang puti pa niya, so nasa isip na natin na pag maputi yung isang babae ay mayaman na. Kasi may panggluta, ganon. Yun talaga yung conception natin mga Pilipino. Pag maitim, ay mahirap yan. Binabasihan, kumbaga sa kulay. Pero si Carla po, no, mismo ang nanay na niya nagpapatunay na mahirap po talaga sila noon. Pero laking pasalamat niya dahil nga nabago yung takbo ng buhay nila dahil sa Team Kalingap. Sa pamamamuno ni Kuya Val Santos Matubang at sa tulong na rin ng kanyang anak na si Kalingap Rob at ang kanyang asawa na si Ate Edna, no? So maraming salamat po, ate, dahil sa pamamagitan nito, mas lubos ko nang naiintindihan si Carla, nauunawaan bilang isang anak. So naway lahat po kayong nanonood ngayon, sana'y may natutunan po kayo, no? Ito po ay parang kwento ng isang ina sa kanyang anak. So tayong mga anak, yung mga magulang natin, naghihirap din yan, hindi lang din natin sinasabi. At yung mga anak din, lalo na yung mga breadwinner, ay talagang nagpupursigi yan para sa ikakabuti ng buhay na maibibigay niya sa kanyang mga magulang. So, ano po ang huli mong mensahe para kay Carla? Yung hindi hindi mo masabi sa kanya ng personalan, ito na po yung pagkakataon. Kasi alam ko mapapanood niya ito. Sabihin niyo na po ang nais mong sabihin para kay Carla, ate. Ano po, siyempre, mahal na mahal namin yan, ni papa niya, lola niya, buong pamilya po namin. Kasi po, ano po yan, sobra talagang maalalahanin siya. Gaya po ngayon, kasi ako nagpa-check up sa doktor. Ngayon po talaga yung nanay ko namatay siya sa breast cancer. Ngayon po ako may nararamdaman din sa sa kaliwang parte ng dibdib ko. Siya po ang nagsusuporta ng panggamot ko, maintenance yan. Sabi ko nga po, minsan pag wala na akong gamot, hindi na ako nahingi, di na ako nasabi kasi siyempre po nahihiya ako. Pero ang talagang po yan, mama, pera lang yan. Magpagaling ka. Kasi ako, kahit maubos ang pera, basta andyan. It's okay. It's okay po, ate. Hindi talaga kakalimutan kasi ang klaseng hango po talaga sa totoong buhay. So, witnesses ko din po na maiyak yung isang magulang dahil ramdam ko po yung paghirap ng isang ina. Hindi pa man po ako isang nanay, pero since lumaki din po ako na tanging ina ko lang po ang tumataguyod. So, nararamdaman ko po yung nararamdaman ni ate ngayon. So, ayun po, pagpapatuloy po natin. So, may iniinda po pala kayong sakit. Kasi po ako yung, talaga, wala na po akong magulang, wala ng tatay, wala ng nanay. Kasi po yung nanay ko nga, nakakaliban po ang 4 na taon, may breast cancer po siya. Pero, hindi namin po siya pinabayaan, talagang pinaoperahan. Pero, po yung, nagaling siya, mga 2 years ago na nagaling siya. Pero pakalipas po ng operasyon, bumalik po yung nararamdaman niya hanggang sa namatay po yung nanay ko. Kaya sobrang, siguro po iniisip ni Carla na baka ganyan din mangyari kay mama ko. Kaya sabi niya po, mama, magpagamot ka kasi ako ang bibili ng gamot mo. Kahit ilan pa yan, maubos man ang pera ko. Basta nandyan ka, ako magagastos sa'yo.
Pero ako po, siyempre, iniisip ko din yung pag-aaral niya. Sabi ko po, huwag mong gastusin yung pera mo para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kasi po, kami papaaral sa kanya ni Papa niya. Kasi po, ang paglaot, gaya po ngayon, halos hindi nakakalaot kasi palagi pumalakas ang dagat. Kaya ako po, minsan, ano lang ang nararamdaman ko, hindi na ako nagsasabi sa anak ko kasi para wala siyang isipin, matahimik yung pag-aaral niya. Kahit ano na lang dyan, mga ano po, halimbawa, mga herbal, okay na yan, iinumin ko na lang para yung sa gamot ko, hindi na magbili yung anak ko para maisipin niya yung perang para sa kanya. Pero ano naman po yan, pag alam niya nang wala ng gamot ako, masabi niyan, Mama, magbili ka na ng gamot para magaling ka. Labanan mo yung sakit mo, sakit lang yan. Ang pera na andyan lang yan, makukuha lang yan. Kaya ako po ang maintenance na po ako ng gamot ko kasi po may bukol ako sa isang dibdib ko. Kailangan talagang may paggamot yan, ate. Mga ganitong klase, lalo na pag may nararamdaman na po kayo, huwag niyo po Sabi talagang... po kasi ng doktor, maaring Risky, namana maari. daw po. Maaring namana sa nanay Nasa namin. genes. Tatlo po kasi kami So, delikado magkakapatid. din. Kung namana sa'yo, maaaring mamana din kang Carla. Opo. So, agoy. So, yun po yung pinakamahirap. So, talagang, yun po yung dahilan kung bakit gusto talaga ni Carla na magpatingin ng kanyang mama, masuportaan sa sakit niya. Dahil, lalo na pag-cancer, isa po ito sa mga taksil na sakit, no? Kahit na napagamot na yan, yung tingin natin maayos na, yung pala ay babalik ulit. So, yun po. So, maraming salamat talaga kay Carla kasi hindi niya pinabayaan ang kanyang mga magulang, lalo na yung mama niya. So, maraming salamat, ate. At pasensya na po kung napaiyak ko po kayo. Para ngayong araw ay nag-iiyakan po tayo pero maraming salamat po talaga dahil nga maraming ngayong nakakaunawa na, nakakaintindi. At mas lalo na yung mga taong nagbibigay ng mga negatibong komento sa kanya. Sa pamamagitan po nito ay mas nalinawanagan ang lahat, no? Naway po may natutunan po kayong aral sa buhay ni Carla at maging inspirasyon din po sa lahat, lalong-lalo na sa mga anak na sila din po yung nagsusumika para sa kanilang mga magulang. At huwag po nating isipin, no, na parang napakaswerte naman ng magulang yan, tanggap-tanggap lang ng pera sa kanilang anak. Hindi po. Masakit din po sa kalooban nila na yung mismong anak nila ang nagtataguyod para sa kanilang pamilya. Ayun po. So, maraming salamat, ate. Maraming salamat din po. Maraming salamat sa iyong oras. At saka, baka next time babalik kami nang sa ganun ay mapanayam din po namin si Carla. Baka po mga mauwi po siya dito, mga magpapasko. Magpapasko. So, ayun po. Dahil sama-sama kayong magpapasko dito sa bahay, ate, no? Oo. Kasi nga, minsan na lang makauwi si Carla dahil napaka-busy niyang bata. May pasok pa siya. So, yun. Yung miss na miss nyo na po si Carla. Opo, sobra po. Kaya minsan nga po, pag may panahon kami na wala din pong school yung mga kapatid niya, kami na lang po ang nadalaw kay ate niya kasi na, ano po yan, na-chat, na-tawag na, Mama, dito ka magtulog. Si Carla po ba, ate, ay ano po ba siya? Vocal po ba siya na anak? Yung ibig kong sabihin ay nagsasabi po ba siya na I love you, mga ganon? Sweet po ba siya? Opo. Hinahag ka po ba niya? Sobra. Ano po yung klaseng bonding ang ginagawa nyo dito sa bahay? Ay, pag nandito lang po yun sa bahay talaga, kahit dito lang sa bahay namin, talagang hindi po naglalabas. Talagang dyan lang siya sa kwarto niya. Nalabas po yan, nakain, naliligo. Pero pag may, ano po yan, pag masaya, malapit sa'yo sa kanya, sabi, ay ganito ako, ganyan, Mama. Nagkukwentuhan kayo. Nakwento naman yan po, pero pagkakwento niyan, pasok na naman yan sa kwarto, tulog din naman yan. Yung po sabi, yung layasin. Hindi, mula po pagkabata talagang palagi lang yan nasa bahay. O kaya wala man yan sa bahay, nasa lako-lako o kung magtrabaho siya. Yan po, pero hindi po mahilig sa kasayahan, bihirang-bihira. So siya yung klaseng anak na perme lang nasa bahay.
hindi mahilig lumabas, hindi mahilig salamuha or pumunta sa ibang bahay para makipag-chismisan. Opo, kasi May pareho din kami kahit ugali. nga po, ano po yan, kahit nga po, utusan ko yan. Halimbawa, Sa tindahan? Sa sentro, kapabilihin ko. Ayaw. Nagagalitan ko nila, paluin kita. Ayaw ko nga magpunta dyan, mama. Ayaw ka kaya. Maraming tao. Ayaw ko. Kayo na lang, yung mga kapatid ko na lang. Ganyan po. Ganon, may ganon din ako. Ano bang kinakahiya mo? Ayaw ko nga, madaming ang tao. Kaya, Sa tao? Opo, kasi ano po yun yung sa unang vlog. Yung vlog po talaga yan. Ayaw na ayaw. Mahiyain. Magpa-vlog. Ayaw na ayaw talaga kasi ayaw niya. Sabi niya po, nakakahiya daw sa maraming tao. Makikita siya ng maraming tao. Sabi ko, ano naman ang kinakahiya mo sa maraming tao? Wala ka naman ginagawa masama sa kanila. Yun. Tapos, yung kung ang nag-kumbinsi talaga sa kanya mag-vlog, si ate niya Rose Ann, saka yung lula tiyahin ni Rose Ann, si lula niya Grace, na dun po sa dating gumawa. So, buti na lang, no, na si Carla ay, ang laki na ng kanyang pagbabago. Dahil dati mahiyain nga, shy type, pero ngayon, ang galing-galing na, marunong na makisalamuha, marunong, confident na humarap sa camera. Yan lang sa inyo, sa Kalinga. Pero pag naandito po yun sa bahay, Mahiyain din. talagang nasa kwarto lang. Hindi ko, kahit dyan sa sentro, hindi may makikita. Pero ate, maisingit ko lang, no, hindi naman sa pagmamarites, dahil si Carla ay anak niyo po, so alam niyo kung si Carla ay may taong napupusuan ba. Si Carla po ba ay may na po ba siya? May nagugusto? po. Ma'am, dahil ko po masabi tungkol po sa mga live. Pakiramdam niyo po, Malihim. pakiramdam niyo po si Carla ay umiibig na ba? Kasi sabi nila, ang anak daw nahahalata pag ito'y umiibig na dahil iba na yung galawan. Siguro pa, pero digdi po sa dahil ko po siya na mamasinta. Arang po nga, di kay pamilya nga sa kwarto. May kaulay man yan, dahil mo man siya. Pero wala man lang siyang na-share sa'yo na, Mama, may crush ako, mga gano'n. Wala po. Wala pa? Nang mag-school po yan, wala. Wala talaga. So parang nililihim talaga ni Carla? Binibiro ko nga po yan, Oo. sabi ko po nga ay, siguro may bata ka na. Ganyan. Sabi ko, bata sa'yo, wala akong bata, mama. Hindi pa ako magbabata kasi magtatapos pa daw po siya ng... Iba yung priority niya. Like, si Carla ay may paninindigan. Yung iniisip talaga niya yung pag-aaral niya. At saka who knows, dadating din naman sa tamang panahon dahil hindi naman habang buhay mag-aaral si Carla. Ito ay yung pag-aaral niya ay aabutin lamang ng ilang taon at malay natin pagkatapos doon ay marami ng lalaki ipapakilala sa'yo. Anong gagawin natin dyan? Paano yan? Pag marami, yung 5-5 yun, tapos ikaw yung mamimili. Hindi po siguro kasi wala po nang magkaedad. Halimbawa yun sa mga teenage po, baga teenage. Wala siyang crush. Wala po talaga. Kahit ni isa, wala man yung sinabi sa akin, Mama, may crush ako sa ganyang tao. Wala po talaga. Pero ating ito, ano ang mensahe mo kay Carla sa pag siya ay iibig na? Anong yung dapat niyang piliin sa isang lalaki? Dahil ikaw naman yung nanay niya. Ano yung gusto mo? Ako po, para sa akin, yung simple po, yung mahal niya, tapos yung hindi siya pababayaan, gaya po sa pangangailangan, sa buhay, na masipag, gaya ni Papa niya na kahit nagtitiis po, kaya maiahon ang pamilya. Yan. Tapos yung hindi po siya sasaktan, syempre. Kasi madami na po may mga lalaking para bugbog po, baga, ganyan. Totoo. Katulad ng tatay ko. Ako po, hindi ako takot sa asawa ko. Nilalabanan ko yan. Oo, mga panahonan po namin noon. Wala, away din po kami mag-asawa na pagdaan kahit po sino siguro mag-asawa, pinagdadaanan namin yan. Pero ako, iba po ako. Sabi ko sa asawa ko, pagalit na ako. Lumayas ka na, tatamaan ka sa akin. Ganyan po ako magalit. Kaya, sabi ko sa anak ko, turo ko po sa kanya, kay Carla, sa anak ko, piliin mo yung lalaking talo mo. Dahil pag talo ka, ikaw ang kawawa. Turo ko talaga sa kanya. Ako si Papa mo, talo ko talaga yan. Sabi ko, pag nagagalit po ako dyan, ma'am, sabi ko, nasan baga dito ang itak at nakakabuhin. Nakabul ko po talaga yung itak, kasama ko, naalis na lang yan. Bigla ko natawa. Kasi doon sa magulang niya, doon natulog. Same kami ng ugali. Same po tayo ng ugali. Kaya Ganon din yung ako. pagturo ko sa anak ko, hanapin mo yung lalaking talo mo, hindi yung talo ka. Kasi pag talo ka,
palagi kang sasaktan yan. Pero pag talo mo, hindi yan sa'yo makakapagsakit. Sabi kong ganyan. Totoo, no? Tayong mga kababaihan, dapat hindi natin i-allow yung mga lalaking nang aabuso, lalo na physically. Ako po ay namulat po talaga ako. Nasaksihan ko po sa murang edad ko pa lang na binubugbog yung mama ko. Saksi ko talaga. Kaya nga nung naghiwalay sila ay nalungkot man. Pero ngayong, nung nagkaedad na at mas naiintindihan ko na yung buhay pag-aasawa ay laking pasalamat ko po. Kasi hindi po deserve ng mga magulang natin, lalong-lalo na yung mga nanay natin na binubugbog po ng mga kalalakihan. So, pareho po tayo ng prinsipyo. Sabi ko talaga, di ko talaga papayagan yung lalaki na inaabuso ako. Hindi lang physical, lalo na emotional. So, talagang pag umibig na po tayo, umibig po kayo, ay piliin nyo po yung karapat-dapat. Sinabihan ko po yan ng anak ko, sinabihan ko yan si Carla. Pag may nakaasawa sa'yo, nasasaktan ka. Ako pa lang, hahabulin ko na yan talaga. Huwag siya sa akin magpakita. Yun, Sabi niya, tama yun. Masyadong matapang si mama. Siyempre, anak ko, paprotektahan ko. Kaya sabi ko, maghanap ka ng lalaking mamahalin ka na hindi sasaktan. Kasi pag sinaktan ka niya, ako pa lang. Sabi kong ganyan. So, ayun. Ay, ako na mismo ang gaganti para sa kanya. Yeah. Sabi kong ganyan. Napabilib po talaga ako sa iyo, ate, no? Natural. Yung nanay, yung magulang na totoong nagmamahal sa anak, sila po talaga yan ang magiging kakampi mo. Kaya tayo mga anak, huwag po natin baliwalain ang ating mga magulang. Dahil yung meron tayo ngayon, ay mawawala lang yan. Pero yung pagmamahal ng isang magulang ay mananatili po yan. Walang hangganan yan. So, ayun po, dito na po tayo magtatapos. Ang haba po ng ating kwentuhan, pero maraming salamat po, no? Ano po yung kwentuhan natin? Parang roller coaster ride. May iyakan, may tawanan. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay may natutunan. So maraming salamat po, ate, sa iyong magandang oras. At naway sana'y makapasyal ulit kami dito. Welcome po kayo kahit anong oras po. Okay, so dito po tayo magtatapos mga kalingap, no, ate. Once again, maraming salamat. Maraming salamat din sa nanay. Ito po yung nanay ni Carla. Bless Lola. po. Lola na sa tuhod po. Lola sa tuhod. So, ayun po. So, mga kalingap, dito na lang po tayo magtatapos, no? So, diyang napamangha po ako sa kwento na isinare ng mama ni Carla. At pasensya na kung parang napakababaw lang po kasi ng luha ko at saka weaknesses ko po talaga yung mga nanay na umiiyak sa harap ko. Dahil saksi din po ako kung paano ako itinaguyod ng magulang ko. So, ayun din kang Carla. Napabilib po ako sa husay na taglay ni Carla, mga kalingap. Dahil napag-alaman po natin na sa kanyang murang edad ay handa na siyang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Pati kami ma'am nakaprepare ng it's okay merienda po. Okay lang po. Diriglaan po si Abot. Kasi ang dami din po naming gagawing trabaho ngayon. Salamat po sa oras po, sa pagdalaw po. Salamat din po kasi ito ay biglaan lamang. So, pasensya na kung para kaming multo na bigla na nang sumusulpot. Pero masaya po yun kasi surprise baga. Salamat po sa pagdalaw po. Sa mga kalingap, dito na po tayo magtatapos. Thank you very much. And this is our Kalingap Talk. See you next time. Goodbye!